Ayan, good once again mga kapatid. For today's video, sasagutin po natin yung tanong ng ating kababayan. Ayon sa kanya, is ayos lang ba na yung ating mga alagang pabo is samahan natin ng manok? O i-mix natin yung manok sa pabo. So, napakagandang bagay po ito mga kapatid na marinig nyo po yung pananaw ko po o naging experience ko po pagdating po sa ganyang senaryo. Hindi lang po manok yung pag-uusapan natin na ihahalo natin dito sa mga alagang pabo. Ayan, opportunity po ito sa akin na makabahagi po sa inyo nang sa gadon ay mabigyan ko po kayo ng idea kung sakaling gusto nyong mag-farming o mag-alaga is kumbaga yung pananaw nyo po is ma-improve nyo na po. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Sa ngayon po mga kapatid, kung nakikita nyo po, dito po sa aking pagpapabo is dalawang hayop na lamang at tatlong hayop po yung andito ngayon sa area na ito kasi nakasegregate po yung pato o itik. Ayan. So, bibigyan ko po kayo ng tawag dito, malawakang pangunawa pagdating po sa pag-aalaga. Yung tanong po ng ating kababayan, doon po tayo pupukus muna kung okay lang ba na ihalo yung mga manok sa pabo. Ayan. So, sa sariling pananaw ko po ito mga kapatid ha, at sa sarili kong experience. Posible po na iba po yung pananaw ng iba, pero sa akin, tatapatin ko na po kayo mga kapatid. Marami po akong sinubukang inalagaan dati. Kaya lang, sa kalaunan po is napamahal po talaga ako sa pagpapabo. Ayan. So, isang rason po dyan kung bakit pabo po talaga yung pinili ko po na ito po yung aking pararamihin. Kasi po mga kapatid, special po yung karne ng pabo talaga. So, pagpalagay natin, may mga mamahaling klase ng pabo ngayon. Ayan, broad-breasted, yung andyan sa loob, yung kulay white. May black rin na broad-breasted, yung tinatawag na black bronze. Tapos yung white na Nicholas White. Mahal po talaga yan. Yung pricing po niyan ngayon, yung 1 month old, naglalaro po sa 2,000 to 3,000 po isa. Ayan, pinakamura na po yung 2,000 yung month old. So, ayun, makikita natin mahal talaga. Kaya lang, ayun nga, kaya ang rason na kung bakit pabo po yung naisip ko po na paramihin talaga is special po yung kanilang karne mga kapatid. Ayan, kahit mumura man po yung bentahan ng broad-breasted mga kapatid, kahit per kilo natin yan, kahit maglalaro po yung timbang per kilo ng pabo ngayon na live, 350 to 450, ayun, ipagbalagay natin 15 kilos. Tapos 400 po yung kanyang kilo. Ayun na, 6,000. Solid pa rin, ayos pa rin. Pero hindi ganyan, hindi pa ngayon ganyan yung presyuhan ng pabo. Talagang maganda po yung may mga lahi, yung broad-breasted, bourbon red, hybrid, upgraded. Mahal po yan kumpara natin sa mga local turkey. Doon po sa tanong ng ating kapatid, ayan, kung nakikita nyo, may manok po akong pinapakita sa inyo na hinalo ko po dito sa aking pabuhan. So, ayun. Ibig sabihin, pwede. Pwede pong ihalo natin yung manok sa ating pabo. Kaya lang, kung nakikita nyo mga kapatid, Rhode Island Red po yung manok na yan. So, bakit? Itong mga heritage chicken mga kapatid, hindi po sila masyadong matatapang. Kagaya nitong Rhode Island Red, yan, yung may dugo ng kaber, binangga sa Rhode Island Red, hindi po sila matatapang. Kumbaga, friendly po sila na klase ng manok. Kaya, yan po yung aking inihalo dito sa aking pabuhan. Pero dati po mga kapatid, naglagay po ako dito ng mga native na manok, yung may dugo na panabong. Naku po, delikado po sa ating mga pabo na 2 months old, 3 months old kasi nga, ang tatapang. May isang bisis pa nga, namatay po talaga yung binatilyo kong pabo. Natamaan yung ulo. Wala namang sugat, pero kaya lang, baka natamaan yung pinakamalaking ugat sa kanyang ulo. Doon po,
Yun po yung dahilan. Talagang paikot-ikot po siya, tinamaan yung kanyang ulo. Patay po talaga mga kapatid. So, sa ganong sitwasyon, ayun, pinull out ko po yung mga native chicken. Ang ganda naman talaga ng native chicken. Di po natin talaga yan maibaliwala. Sobrang sarap po ng native chicken mga kapatid. Kaya lang, risgo yung aking mga alagang pabo. Dahil yung puso ko po mga kapatid, isa pag-aalaga po talaga ng pabo. Ito po talaga, dito po ako nag-focus na talaga sa ngayon. So, ayun, nasagot na po natin yung tanong ng ating kababayan na maaari bang isali yung mga manok sa ating alagang pabo. Yes po. Basta itong mga friendly na manok, itong mga Black Astrolop, wala na akong Black Astrolop, ito na lang Rhode Island Red. Tapos yun, mix nga yun eh. Ayun o. Yun, may mix na yung native, matapang ng kunti. Ayan. Pero basta't may dugo ng Rhode Island Red mga kapatid, hindi talaga sila masyadong matapang. Ayun, yun po yung kagandahan. Pero pag may dugo po ng panabong mga kapatid, doon po tayo mahihirapan. So, ayun na. Kaya pwede nating isama yung manok mga kapatid kasi nga yung paraan po nila sa pag-inom is kagaya lang ng pabo. Kumbaga, ito po yung painuman natin. Ayan. So, hindi po sila tawag dito damak o tawag dito yung kanilang rurumihan yung inumin. Kumbaga, simpleng inom lang talaga. Hindi kagaya ng mga itik, bibi, at gansa. So, ayun. So, pag-usapan naman natin yung ginya. Nung nakaraang buwan pa po talaga, ipinul out ko po yung mga alaga kong ginya dito sa aking pabuhan. Dahil yung mga ginya naman mga kapatid is matatapang po. Ang problema, pag mayroon po tayong mga pakawala na 1 month, 2 months old, 3 months old, 4 months old na pabo dito, mabubuli po yun ng ginya mga kapatid. Isa po yung dahilan kung bakit madaling magkakasakit yung ating pabo, hindi sila makapenetrate sa pagkain kasi hahabuli ng ginya, Paul. So ayun, X na rin yung ginya mga kapatid. Inilabas ko na po dito sa aking pabuhan. Ang susunod naman pag-usapan natin is yung pong itik. Ayan, yung itik o pato. So, hindi rin sila magandang isali o isama sa kulungan ng ating mga alagang pabo mga kapatid. Kasi nga, yung paraan ng kanilang pag-inom is nagmumumug. O sa Bisaya, naglimugmug ba? Ayan, nagmumumug po sila tuwing mag-iinom po sila ng tubig. So, isa po yung posibilidad na magkakuha po ng sakit yung ating mga alagang pabo. Pag ganun po, isasama po natin yung itik, bibi sa ating pabuhan. So, ayun. Sunod naman is yung nakikita naman natin, gansa. So, ayan, kung nakikita nyo, may gansa po akong isinali dito. May 3 po akong gansa mga kapatid. Ang kagandahan ng gansa na yan is doon po sila umiinom sa tubig nila. Doon. Kasi nga, nakabukod po talaga sila dati dito eh. Kaya lang, iniba ko yung permission ng kulungan. So ngayon, pagala-gala lang yung 3. Pero yan lang naman yung 3 kasi yung 4 dito, 4 sana ito, nabintahan ko ng isa, 3 na lang. Binukod ko talaga. Ito. Ayan, binukod ko po sila. Nandito po sila. Yung gansa na yan. So, ayun po, yung explanation ko po mga kapatid. Sana, meron naman tayong nakikita, mga nagpa-farm po. Lalo na, backyard farm lamang po yung kanilang ginagawa. Makikita natin gansa, bibi, pato, ginya, manok, pabo. Ayun, nagsama-sama na po sa kanilang bakuran. So, ayun, okay lang naman yun mga kapatid. Kung, kumbaga, personal consumption lamang po, hindi naman po masyadong maramihan yung kanilang inaalagaan, halo-halo na po. Ayun, ayos lang yun mga kapatid. Pero, kung sakali man na ayos lang naman yun mga kapatid, pero kung sa kagaya ko po na itong ginagawa ko po is pabo po talaga yung aking pinaparami. Ayun, ang maisuggest ko po sa inyo kung gusto nyo po na marami po kayong aalagaan at lahat ng klase ng hayop na yun is gusto nyo pong paramihin, gusto nyo magparami ng manok, gusto nyo magparami ng pato, gusto nyo magparami ng gansa, gusto nyo magparami ng ginya, ano pa ba? Native chicken,
heritage chicken, gusto nyo magparami, ang maisasuggest ko siguro mga kapatid is ibukod nyo po. Kumbaga, gumawa po kayo ng division na hindi po sila magkahalo-halo. Kasi nga, kung pabo yung ating pag-uusapan mga kapatid, kung ihahalo po natin ito sa gansa, pato, at bibi, posible po na madali pong magkasakit yung ating alagang pabo or manok. Kasi nga, iba po yung kanilang paraan ng pag-inom talaga. Narurumihan po talaga yung tubig pag yun pong gansa, pato, bibi yung iinom. Kasi nga nagmumumog po sila mga kapatid. Ayun po mga kapatid, sana nakabigay po ito ng kaunting impormasyon itong video na ito sa inyo. Dito po sa aking pagpapabo, mayroon ba akong ilang pirasong manok na lamang po for personal consumption na lamang po. Tapos mga may dugong Rhode Island Red po yan mga kapatid. Tapos kung nakikita nyo, mayroon rin akong gansa. So, hindi ko muna inalis yung mga gansa mga kapatid kasi nga maganda pa po yung presyuhan talaga ng kanilang sisiyo sa ngayon. Maging yung adult, maganda pa po yung presyuhan. So, ayan, hindi ko po inalis kasi kikita pa po ako sa kanila. Pero pagdating po sa ginya mga kapatid, ayun, pinull out ko po talaga yung aking mga ginya. Ayun nga, naisip ko, hindi ako masyadong kikita doon dahil yung puso ko po is andito sa pabo. Kung sisikapin ko po na kumita po ako doon sa ginya, maparami ko po, problema naman ako sa pabo dahil ayun nga, sobrang tatapang po ng ginya mga kapatid. So ayun, focus kasi ako sa pabo eh. Kaya yun po yung aking dahilan kung bakit pabo lamang po yung andito sa aking range madalas ngayon. May ilang pirasong manok, pang personal consumption. Tik-tik! Hello, Tik-tik! Kailan ko nimo, ikaw si Tik-tik, atong paraigo na ko nga pabo. Hi! Ito po si Tik-tik mga kapatid, nakaanak po siya ng 5 piraso. Ang problema, 11 itlog po yung kanyang nilimliman, kaya lang may nakisawsaw. May sumali sa kanyang paglimlim at doon ng itlog, kaya at yun. Ang naging problema is wala. Kinuha ko yung kanyang itlog, nilagay sa incubator. Ayun, 5 po yung sisiyo ni Tik-tik. Tayo ba, Tik-tik na siya? Masyado ka namang tamad. Tayo ba tayo? Huwag kang tamad-tamad. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, pagsuporta sa aking munting channel. At sana nakabigay na ito ng idea sa inyo, lalo na po sa magsisimula pa po sa pag-alaga o sa pagpa-farming po mga kapatid. So, ayun. Siya nga pala, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share, or comment na rin po kayo sa baba. Baka isa po kayo sa mapalad na mapagkalooban natin ng pares na pabo pag magrarapol na po tayo ng pabo na ating ipamimigay. Hanggang dito na lang mga kapatid, lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye! Hi, Tik-tik!